Alright, good morning po. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito pong bakbakang Attorney Conti at saka Salvador Panelo. Okay? Ako, wala akong masasabi kung sa Congress kung ano na. Pero tama yun, nasa SecGen pa rin yung complaints that these have to be referred to the office of the Speaker. Okay, pinag-uusapan nila rito yung impeachment. No, problema kasi natin nga pala rito, si Velasco, yung Secretary General ng Kongreso. Ano ba nangyari dito? Bakit ayaw kumilos? Naghihintay ng pang-apat na complaint. Tatlo lang, isa lang, pwede na eh. I think magkakaroon kami ng konting sense of things. Magre-resume ang Quadcom sa January 21. Okay. Dahil maraming congressman doon, pwede natin tansyahin kung ano na ba yung priority na nila. Pero klaro na yung Quadcom, which enjoys the support of 61% of Filipinos sa isang survey, ang Quadcom or sabihin natin sa pangkalahatan ang Kongreso ay isang plataforma kung saan pwede kang magpanagot at makakuha ng katotohanan. Ang impeachment complaint, similar eh. Ang reklamo, may pagmamalabis, may perang ginastos na hindi natin alam kung paano. Yung investigasyon ng Kongreso at ng Senado ang inaabangan ngayon ng taong bayan. I-bring up ko lang din yung nangyari most recently, kung hindi man Philippine history, sa Korea, sa South Korea. Hindi ito telenovela. Yung presidente nila, si President Yoon, nagdeklara ng martial law. Within a few hours, kinontra na ng kongreso nila. Maling-mali ang ginawa niya, kumbaga. At dahil doon, na-impeach si President Yoon. Malaki kasi yung sa kanila ng pride and di ba? Nasa kultura nila na kapag mali ka talaga. Na-impeach siya. Pagkatapos ng impeachment, kaya palagay ko baka si Vice President Sara tinitingnan tong example na to. Pagkatapos ng impeachment, nakasuhan, nasaan ngayon? Nakakulong. Yung charges sa kanya ay nag-prosper, kaya para sa akin, hindi malabo na Alam niyo, yun ang nakakabilib sa ibang bansa. No? Ang bilis ng impeachment process nila. Evidences were there. Diba? So ano pang hihintayin? Diba? Ipagdepensahan, okay lang, sige. Pero yung process, yung desisyon, napakabilis. Diba? Kaya nga, ito sinasabi ko sa inyo, mukhang si PBBM ang nasa likod ng lahat ng mga investigation dyan sa Quadcom at saka dito sa yung committee na nag-i-investigate ni Sara. Diba? Tapos, para pagkadating ng impeachment, napakabilis ng proseso because aware na ang taong bayan, wala nang masyadong ipaliliwanag, nandyan na, alam na ng tao. Kung merong mag-aaya na mag-rally tayo, protect Sara Ek, diba? Eklabo de Chorvanes, wala nang papatol. Maliban na lamang yung 3% na diehard. Diba? So mag-i-import sila, mag-i-export sila na going to Manila na mga galing sa Mindanao para mag-rally. Ganun ang mangyayari na noon. Lalo na, may mga surveys na lumalabas. 61% pabor sa mga investigation na ginagawa ng Kongreso. So pagdating po sa impeachment, most likely, papaboran na rin yan. Ngayon, 41% pa yung latest na survey. Diba? Pero palaki ng palaki yan. Magpapantay din yan. Baka magtagpo yung dalawa na 80% na pareho, pabor na sa impeachment. Patay. Parang nakakahiya na kung DDS ka. Parang nakakahiya ng mag-rally at isigaw na protect Sara, di ba? Tapos ng impeachment ay dapat matutuloy at dapat naman talaga matuloy sa kasuhan kung may makikita na criminal violations or criminal liability. Yung sinasabing malaking porsyento ng in favor of impeachment, kung nabasa niyo yung column ni Bobby Tiglao, sinira niya yun Hindi pala totoo yun. Basta Hindi daw pala totoo yun. Si Bobby Tiglao pa talaga na isang kalaban ng administrasyon. Paniniwalaan dyan. Sus, isa nga sa mga, di ba, taksil sa bayan yun Sus. basahin niyo. Sige, very last, before we wrap up. Roy Cabonegro, Current PH. Dalawang tanong po. Yung unang tanong kay Attorney Conti. Meron bang mga naitulong ang kasalukuyang gobyerno, if any,
dun sa proseso ngayon ng ICC? Ang pangalawang tanong for everybody, marami pong ugong-ugong na naririnig sa pagpapalit ng gobyerno at paglalagay ng caretaker government. Ano ang masasabi niyo dito? Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom na balik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Okay. Maliwanag. Di ba? Ito sinabi na ni Conti na napakalaking bagay yung indirect support nila na ginagawa po ng Quadcom. Bakit po si Quadcom, si House of Representatives po, ang pinag-i-investigate in aid of legislation pa? Bakit hindi po ito Department of Justice, ng NBI nila, ang magsagawa ng ganyang investigation? 'Di ba? Bakit hindi po 'yon? Oh. Kasi ito malinaw. Kasi po pwede pong magamit itong, kasi kapag ganyang level na ng pang-Quadcom ang investigation, ito po ang mangyayari doon. Magagamit po ito para makumbinsi ang ICC na i-avail namin itong principle of complementarity. Katunayan, ang prosecutor ng gobyerno ng bansang Pilipinas, ang Department of Justice, yung mga piskal ng Pilipinas, ay seryosong nag-iimbestiga gamit yung mga professional na mga abogado, mga CPA lawyer ng NBI. Sila yung mga nag-i-investigate at saka nakapublic, napapanood ng taong bayan live stream. Ganun po kadelikado. Okay? Kaya po ang ginawang technique ng administrasyon, in my understanding lang naman kasi ako nagtataka rin bakit napakatagal na niyan? 'Di ba? Bakit parang hindi na pang in aid of legislation lang? Parang there must be something else na. Oh, yun po yung dahilan. Kasi hindi pwedeng gamitin ang investigasyon ng Kongreso para dalhin sa ICC for them to be convinced na the government is really interested in persecuting Duterte et al. Bakit? Kasi po the main purpose technically is in aid of legislation. Diba? Another good question, how do you get Matu-Bato got smuggled out of the country? Siyempre, gobyerno ng Pilipinas ang tumulong dyan. Diba? Hindi naman po si Matu-Bato nagkaroon, tingnan nyo ito, look at this picture. Si Matu-Bato, nung umalis ang bansa natin, hindi po siya nag-plastic surgery. At lalong hindi rin po siya nagpasemento ng kanyang itsura. Diba? Siya pa rin. Kung sino mang makasalubong sa kanya, makikilala si Matu-Bato. That's why, diba? He was wearing a face mask. Pero pag harap mo roon sa customs, tatanggalin mo yung face mask mo. Pagkukumparahin yan. Yung mga facial recognition application ngayon na meron tayo dyan sa customs, nadidetect yan kung sino tong mga ganitong may pisngi, ganung mata, panot, yung mga signature dyan sa mukha mo. Diba? Madidetect, this is Matu-Bato. Pero bakit nakalusot? Under new name. Diba? Gobyerno ng Pilipinas, diba? Kapatid na Carcleia. Yun ang sagot dyan. Gobyerno po ang nagpapuslit sa kanya. Diba? Wala kang maituturo dyan. Hindi po bawal yan. Inaalaw po ng batas yan. Basta pinahintulutan ito ng tanggapan ng Pangulo, then it is legal. Kasi may mandato siya. Okay? Kaya nga walang question dyan Na iharap ulit itong mga retired na mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag, and most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan, totoong nangyari. At
mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Correct. Tama naman Di ba? Yung sinasabi Actually, nakuha ko yung argumento na yan na bakit kung walang kinalaman si Duterte, kung yan fault ng kanyang mga tauhan na lumampas sa kanilang limitasyon, bakit wala siyang ginawa? Doon sa Quadcom nung nag-cover ako, bakit wala siyang ginawa para maimbestigahan ng mga to, mga patayan na maraming nadadamay? Diba? Bakit wala siyang ginawang hakbang? Nasa kanya ang kapangyarihan ng mga panahon na yon. Manapay siya pa kasi ang nag-inspire sa mga pulis na gawin yon. Tapos meron pa silang pabuya system. May bayad pa. Diba? Kaya ginanahan tong mga to. Nagawin yung ganong patayan. Okay nga lang po sana kung itinumba etong mga big time di parang dinaig niya na si Marcos Sr. noon. Diba? Na firing squad niya yung mga yan. No. Kaya lang, wala Yung mga nadamay doon po kasi talaga nakakapanggigil. Yung napakarami, libo-libo na damay, wala kayong ginawa. Ang tawag lang ninyo is minalas. Nagkataon, nandun ka, graduate ka tuloy. Ano yan? Diba? Tae lang na naapakan sa daan. Ay, shit. Diba? Ganun lang. So ngayon, syempre, sisigaw ng hustisya yung mga yan. Lalo na yung mga matagal nang tumigil, nagsikap na, nagbagong buhay. Diba? Merong isang gagong pulis na gustong ma-promote. Gagawin ng lahat, tumaas lang ang sahod. Di ba? Patay dito, patay doon. Pati yung mga nananahimik, sinusundo sa bahay. Kunwari, tatanungin, tapos palilitawin. Nanlaban. Ang daming cases na ganun Ano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators, lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims, but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that there are victims of a state policy is important. Support in terms of yung actually yung mga other support yun, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi naman directly, no, pero I mean through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs, at tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot doon sa mga nangyaring patayan. With due respect, alam po ninyo, kasi sinasabi ko na yung posisyon ni Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Sapagkat isang insulto at isang pagsalakay sa territorial integrity at sovereignty ng bansa, kung papapasukin natin na-explain ko na yan. Bulok ng paliwanag ito Nanonood pa ako kay Badong Aratiles. Argumento na namin yan. Pero naglalaro na sa isipan ko yung anong territorial integrity? Anong sovereignty? Ang maapektuhan dito. Kaya lang syempre nakasupport ka kay Duterte, kailangan tanga ka nun. Pero nagtatanong na ako nun, bakit kung si Badong hindi nagtatanong, nag-iisip, I do perfectly understand him because wala kasi siyang pinag-aralan na katulad ng pinag-aralan ko sa politika. Di ba? Political science ako. Kaya alam ko. Pati yung ibang mga kasama kong mga vloggers na nakasupport kay Duterte noon. Kung ano yung marinig namin noon sa mga influencers nila, mga vloggers nila,
Gagayahin namin yun. Kaya sabi ko, tangina, parang tanga kami nito. Gaya lang kami ng gaya sa mga ibang vloggers. Wala ba kaming, kakayanang mag-research? Kaya ako, unti-unti ako nagre-research eh. Kaya si Trillanes sa tinatawag kong Trililing. Matapos yung 3 tawag kong ganun, tinigilan ko eh. Dahil ako nagulat sa kanyang achievements eh. Sabi ko, tangina, nagbenta ng ng Spratlys. Naiintindihan ko yung backdoor channeling, how it works, and why. The rationale behind, alam ko. Sabi ko, tangina, para akong tanga nito. Kaya sabi ko, sige, mag-issue based na lang ako. And then, siguro mga 2021. Yun. Dumating na rin yung punto ron na nag-aaway na noon na hindi pwede sumama si Marcos, pagdikitin ng Marcos sa Duterte. Sabi nila Badong noon. 'Di ba? Si Badong yung isang tinuturo noon na nagpapaaway, naghahati-hati ng mga DDS. Kasi yung mga pro-Marcos sa presidente, inaaway niya. Kailangan Duterte lang lagi, Duterte Marcos lang. Hindi pwedeng Marcos Duterte. Yun. Ay nako, so doon na. Tapos pinitik ko si Duterte ng sa isang issue. Nako, ang daming naulol nun sa galit. Ang isang banyagang institusyon na litisin ang mga panong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a robust system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, mag-demanda kayo. Ang dami na nating dinidemanda na nakukulong naman. So bakit kailangan ng ibang bansa ang makialam sa atin, ibang institusyon? Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami doon sa 30,000. Di ba? Ano daw eh? Bakit daw ibang bansa? Unang-una, wala pong ibang bansang makikialam eh. Di ba? It is an institution, yes. Situated in The Hague. The Netherlands. Oh, yun lang. Di ba? Walang kinalaman sa teritoryo. ICC has no interest in territories of any member country, member state nila. Ganon din sa pagpapatakbo ng kanilang gobyerno, wala silang pakialam sapagkat di yun ang kanilang mandato. Alam ni Panelo yan, abogado siya, na kung ano ang purpose ng ICC. Kung ayaw niya ng ICC, bakit noong year 2000 hindi niya to ino-oppose? Nung pinirmahan ni, o bago pirmahan, at saka pagkatapos pirmahan ni ERAP, at saka nung ni-ratify na, yung before and after, hindi niya binatikos. Nagulat lang sila nung magsampa na si Trillanes, nagbanta, sabi nila ni Duterte, go ahead. And isinampa. Then they realized, kasi alam talaga nila bilang mga abogado, gaano kapanganib ang ICC. Di dali-daling kumalas. Diba? Kahit na alam nila, it will take a year pa bago maging official. Balikan natin si Panelo. Kukulong naman. So bakit kailangan ng iba? Diba gusto nila rito na ini-insist nila na magsampa ng kaso? Kasi nga yun ang gusto nilang mangyari eh. Matrap nila si DOJ o matrap nila itong si Office of the Solicitor General, si Solgen, magsampa ng kaso. Pagka ganun ho, di ba, ang mangyayari dyan, mapipilitan na ang ICC na kilalanin oras na umusad ang kaso. Now, the bigger question is, what will be the decision? Diba? What will happen furtherly? After natanggapin ng piskalya yung kaso, after na maisampa sa korte, what will happen? Diba? So, wala na hong control doon si ICC. Manunood na lang sila. Yung mga tao, yung mga kaanak ng biktima na nakipagtulungan sa DOJ sa pagsasampa ng kaso rito, kahit magsisi pa yan, useless na. Pag nag-grant ng house arrest due to status in the society as a former president, di ba? House arrest ka ngayon, sige, diyan ka lang sa bahay. Malakas sa mga pulis, sa mga sundalo, bantay niya. Walang magre-report kahit magmotor yan. Sa Davao, gumala yan. Walang magre-report. Paano yan? Di ba? Tapos makalipas ang panahon, di ba? Presidente na yung mga anak niya. Siyempre, alam mo mga Pilipino, tanga. Marami. Boboto Duterte sa 2028. Tapos sa 2034, Duterte na naman. Absuelto yan. Ay, nako. Alright, Lou, hello. Magandang araw sa inyo.
bansa ang makialam sa atin, ibang institusyon. Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami doon sa 30,000 eh. Gaya nga lang sa sinabi ni Presidente Duterte, sige, magdemanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan nyo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they Bigyan ng pangalan ng listahan, delikado yung mga kamag-anakan nun. killed? Sino pumatay dyan? Hindi nila ba ibibigay sa hukuman eh? Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis ay 6,000 lang eh. Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay, kay Rappler, si Maria Ressa. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa iyo kasi medyo maganda ang kredibilidad mo noon. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Sabihin man natin hindi ito 30,000 yan eh. Pero maganda yung sagot dito ni Conti. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya sinasabi namin ever since, Well, Panelo must realize, regardless of the number, isa lang doon ang mag-guilty. Di ba? Isa lang doon. Let's say 6,000. Oh, na-absuelto yung 5,999. Kulong pa rin yan sa ICC. Di ba? Yan ang dapat ma-realize ni Panelo. demanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. Buisit na konti ito eh. Akala niya sasabihin ni ni Conti na sige, sabihin natin sa DOJ. Magsampa na kayo ng kaso. 'Di ba? Syempre alam mo abogado 'yan eh. Nababasa rin 'yan yung takbo ng utak ng kapwa niya abogado. Alam niya kung anong nasa isip ni Panelo. Tayo nga na hindi abogado, nababasa natin eh. Kasi nga meron silang gustong targetin na dito lang ang kaso, hindi nalalabas ng Pilipinas. Bakit? Ang daldal kasi ni Duterte. Ang daldal nung una, bring it on. 'Di ba? Alam niya kasi meron siyang absolute immunity. Oh. Sabi ni Sir Carlos, Panelo became a novice with Conti. 'Di ba? Kasi paulit-ulit na lang si Panelo rito, sampahan niyo ng kaso. Puro mga ganun-ganun na lang eh. 'Di ba? Ngayon, tingnan natin. Kasi maganda na ho yung nagiging takbo nito. Mato-Bato, tsaka yung isa pa, 'di ba? Dalawa na nga eh, si star witness nila eh. Nandun na sa ICC mismo. Kung ang kailangan lamang doon eh yung kanilang statement, hindi nila kailangan pumunta doon because pwede ng Zoom pag nagta-trial na. Kaso nandun. At mukhang permanente ng maninirahan yun doon. 'Di ba? With new identity. Tsaka mahirap pa uwi ng Pilipinas pa yung mga yun. Ay nako. Sabi ni Danny, may 6K o 30K parehas din yan. Basta pinatay nyo. Correct. Diba? Ang argumento kasi nila, meron pa kasi mga argumento si Duterte dyan recently. Sabi niya, yung ICC na yan, ba't ako makulong dyan? Sabi niya, nagnakaw ba ako dyan? Alam niya na walang kinalaman ng pagnanakaw sa ICC. Nagnakaw ba ako dyan? Yung pagpapapatay sa tao. Diba? Hindi man siya direktahong pumatay, wala namang nagsasabi na you killed this person. Pero bilang presidente noon, sinabi mo, shoot them all. Sinabi mo pa, kapag ganyan, patayin ninyo. Diba? Pag nang laban, okay lang po yun eh. Granted yan eh. Given yan eh. Pag hindi nang laban, gawin yung paglabanin ninyo. Katwiran niya kasi pag ang patay, hindi na nakakapagsalita sa korte. Di ba? So, alam mo naman, yung mga pulis, yung mga loko-loko. Di sige, yung mga gustong kumita, di bira dito, bira doon. Ay nako. Tapos wala man lamang makitang remorse sa kanya. Nagalit pa siya during the Quadcom presence niya. Sabi niya, do not question the policy of the president. I did it.
Because I love my country. Sabi niya. Buti hindi niya dinagdagan ng putang ina nyo. Ay, hindi niya dinagdagan ng papatayin ko kayo. Yun ang dugtong nun di ba? If you destroy my country, I will kill you. Ganon dati So, abang-abangan na lang natin. Mabagal man po si ICC, pero narinig na natin mismo sa isa sa mga abogada ng mga nabiktima po nila Duterte noon. Okay? O yun, under oath nga siya ron, na siya lusot. Hindi niya pwede sabihin ng, I'm just fucking kidding. Hindi po titignan ng video titignan doon yung transcript mismo. Diba? Alright.